So, hello po sir. Ah, Gagawa po ng reflection video on the classifier program by demonstrating it and explain how it works. So, so ito po yung import ng mga kailangang packages. Yung na po is nag-import ng mga libraries packages na kailangan para po sa mga data manipulation, visualization, machine learning, at iba pa po. Kasama po dito yung NumPy, yung Matplotlib, Seaborn, Pandas, sklearn, tsaka yung Pickle po. Ito naman po yung sa dataset na gumagamit para po ma-upload yung dataset na gamit po na Google Colab. Sa pangatlo po is yung pag-load po na data. Ito po. Pinapasok po yung dataset sa Pandas data frame. Sa mga column po, ito. Yan. Tapos, yung sa display po ng mga rows ng data frame. Yan po. Pinapakita po yung mga rows dataset gamit po yung head na ito po. Ayan. Tapos yung ito naman po is basic statistical analysis. Pinapakita niya po yung basic statistic ng data gamit yung ito po. Spread. So, ito naman po yung sa visualization ng buong dataset. Yan. Ginagamit po yung SNS pair plot para po ma-visualize yung relation po ng bawat feature kung paano sila nadi-distribute at kung paano sila nakatulong sa pag-classify ng species. Sa may, ito naman po, yung separate features and target. Binubuo po ito ng dalawang features na X target at Y mula po sa dataset. Tapos, yung dito naman po, itong buo po na to, siya po yung kinakalculate niya po yung average ng bawat feature para sa bawat class. Ginagamit po ang NumPy para ipang kalkulahin ang average po ng bawat feature sa bawat class and nagre-resulta ito sa reshape para mas maging madaling i-plot po. Tapos next naman po is plot the average. Ayan po. Naglagay na din po tayo na ayan po yung color coding po niya. Plotting ng average. Ginagamit po ito para
i-plot ng average ng bawat feature para sa bawat class. Yan po. Sunod naman po is ito po. Ayan. Split ng data train na test sets po. Tapos, ito po yung sunod. Yung algorithm. Initialize niya po yung train and support po ng machine, vector machine. Gamit po yung itong SBC model. Tapos, ito naman pong sa prediction po. Ginagamit po ito para po sa pag-predict sa mga sa test ng mga set. Tapos makakalkula po na po yung accuracy ng classification report. Tapos ito naman po yung sa prediction at evaluation. Ginagamit naman po ito model mag-predict sa test set. Tapos ito naman po sa prediction. Nilalagay po ng sample input para i-predict yung species gamit yung train na model. Doon po tayo sa tanong na what do you learn from the image classifier program? Ang image classifier program po ay ang nagtuturo po sa atin kung paano po tayo i-train ng isang computer model para po makilala at maklasify yung mga larawan. Sa code po na ito, gumagamit ng support vector model para ma-identify po ang species ng mga bulaklak batay po sa mga kanilang mga feature tulad po ng haba, tsaka yung mga petal po. Tapos natutunan ko din po na ang mga hakbang na sa pag-import ng data, ng pagproseso, ay hanggang evaluation. And how can you use and apply them to real-world system? Security identification, product satisfaction assessment. Yung image classification po ay maaaring po din po natin gamitin sa security identification. Tulad po ng i-train yung isang model na makilala po yung mukha ng isang tao para ma-access po yung lugar, pwede rin po sa mga device po na kinakailangan po ng access. Tapos maaari rin po itong gamitin sa pagsusuri po ng mga produkto. Maaari din pong i-train yung mga model na nag-identify ng facial expression na mukha para ma-gauge po yung reaction ng customer sa isang lalabas po na produkto. Tapos yung third question po is, how useful the tools program in the future of computer engineers in the industry? Ang mga tools po ng mga tulad po ng mga Python, machine learning libraries, tas data visualization ay magiging mahalaga po or useful para po sa mga future ng mga computer engineers sa industry. And
kin at kakayanin po namin yung learning yung pagbukas nito sa maraming larangan po tulad ng mga artificial intelligence po, data science, mga Internet of Things. Then yung tool po na ito ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na pagsusuri ng malalaking dataset po at pag-develop ng advanced na solusyon sa real world problem. So, yun po. Dito na po nagtatapos yung aking reflection video.